So, ang topic natin is stress, anxiety, at saka yung panic attack. So, lahat yan is naranasan ko at nagkaroon po ako niyan hanggang sa ngayon. Yun, nagsimula po kasi yun, isang taon akong stress, naranasan ko rin yung panic attack, anxiety. Nagsimula po kasi yan, yung lagi ko nakakaaway, yung pamilya ng asawa ko. One time nasukdulan na talaga yung pag-aaway namin and then nakunan po ako. Lagi nga akong umiiyak, nag-iisip. Kaya nakunan ako noon. After 2 months, nabuntis ako uli. Lagi pa rin sila nakikipag-away sa akin. Yung alam mo yung stress kasi ako eh. So, konting parinig lang sa akin. Mahilig kasi sila magparinig. Gano'n. Konting parinig lang po sa akin is, pumipit, parang gusto ko pumitik agad kasi ayoko nang gano'n eh. Lalo na is nadadamay yung anak ko. May anak kasi ako sa una. So, nadadamay siya. So, ayun, doon nagsimula, yun, nag-aaway-away kami. Then, naisipan namin lumipat na. Nung lumipat na po kami is, nung lumipat na kami is, palagi pa rin ako umiiyak kasi nga, araw-araw ako naglalakad. Siguro mga 5 araw po ako naglalakad para lang makahanap ng mauupahan namin. 5 araw ako naghahanap and then napakainit. Super stress talaga ako that time. And yung pinsan ko is, ayaw niya kaming magstay doon kasi doon kami nag-i-stay sa ilang araw na naghahanap po kami ng mauupahan. Ayaw niya po doon na doon kami nag-i-stay kasi nga kasi masikip po sa kanila din. Super iniiyak ko na lang lahat ng time na yon. Tapos hanap din naman kami ng malilipatan namin. Tapos nung nakahanap na po kami ng malilipatan namin is doon ako nakunan kasi nga super nakunan ako ulit sa pangalawang beses dahil super nag-iisip ako kung yung partner ko po kasi is wala doon. Nasa QC siya, tapos kami sa Paranaque nangungupahan noon. And then, super namang problema ako araw. Then yun, sa pangalawang beses nakunan ako at pagkatapos nun, hindi doon natapos ang problema ko dahil may natira pa pong tugo sa akin. Tapos, nagpabalik-balik yung UTI ko. Nagka-UTI po ko. Tapos talagang mataas na mataas yung UTI ko. Yung as in, mabaho na yung pag-ihi ko, sa pag-utot ko, mabaho. Siya, malansa yung galon. Malansa. Hindi na po ako makabangon sa sobrang sakit. Sobrang sakit, hindi na ako makabangon. Dinala na ako sa hospital. Dahil sa hospital, ayun, niresetahan ako ng antibiotic. Tapos, mayroon pa po infection sa dugo. Mayroon po akong infection. Nagtitake na ako ng gamot. Is super, ang napansin ko is, nagkakaroon ako paunti-unti na anxiety. As in talagang super nag-iisip ako palagi. So, ko is normal lang kasi nga may UTI ako. Naisip ko baka yun yung epekto ng UTI. Lahat na maiisip ko, nilalamig na ako. Iba yung pakiramdam ko, sobrang sakit ang ulo ko. Hindi ko alam, is side effect pala yun ng gamot na iniinom ko, antibiotic. Yun pala yung side effect, pero wala ka akong alam. And then yung mga time na yun is hindi ko pa alam kung paano mag-research idea noon na may side effect pala yung mga gamot na iniinom ko. Ngayon ko lang nalaman din na lahat pala ng gamot is may side effect pala talaga. Dahil wala nga akong alam, nagpatuloy ako, ininom ko siya ng 1 linggo. Tapos after bumalik na naman yung UTI ko. Tapos, basta 3 beses nagpabalik-balik yung UTI ko. Lagi na ako nag-iisip noon. Lagi ako search sa YouTube kung ano yung mga nararamdaman ko. Tapos, iniisip ko, baka meron na akong ganitong sakit. Baka meron na akong sakit sa kidney. Baka meron na akong colon cancer. Kasi nga, pati sa pagdumi, nahirapan na po ako. Nahirapan na ako sa pagdumi. Nagka-problema ako sa pag-ihi ko. Hindi na po ako makadumi. Kung ano-ano nang iniinom ko. Kung ano-ano kinakain ko para lang makadumi ako. Gamot ako ng gamot, which is masama pala kasi wala kang reseta, di ba? Dinala na naman ako sa hospital kasi super nag-chilled na ako, nilalamig ako, nanginginig ako, at super sakit ng ulo ko, hindi ako makahinga, kaya kapusan ako ng paghinga. And ang bilis ng pintig ng puso ko na akala ko is mamamatay na ako. Nagpapaalam na ako nun sa pamilya ko. Sabi ko, iniisip na baka yun ang sakit ko, baka meron akong infection sa dugo kasi hindi po nakuha kaagad lahat ng mga dugo sa pagkakunan ko. So, iniisip ko rin na baka nalalason na ako. Kasi nga, yun nga, nandun pa rin yung dugo ng kunan ko. Dedala ko ulit sa hospital that time. Pabalik-balik na ako sa hospital dahil sa mga nararamdaman ko. Doon nila naisip na magpa-ultrasound ako. Binigyan ako ng request ng ultrasound. Then, una kong ultrasound is nakita meron akong ovarian cyst. Pero dahil, pinapaulit yun dahil hindi nga obigay ni yung gumawa nung technician lang. So,
Nung nasa Parañaque pa kami nung time na yon. Then, kasi lumipat kami uli dito sa QC. And then, dito ako nagpatuloy sa hospital dito. Lumipat ako dito. Then, inuulit yung ultrasound ko. Ang nakita naman is myoma. May myoma nga ako. Super nag-overthink na naman ako kasi iniisip ko is may myoma ako. Yun, lahat ng mga dapat kong iwasan na pagkain, lahat ng dapat kong iwasan, nagsisearch ako. Hanggang umabot sa point na nagpunta ako dito sa isang clinic yung may bayad na kasi sa hospital iniisip ko, porque walang bayad, public is hindi kanila naaasikaso ng maayos. Yung pipila ka doon ng matagal tapos parang wala lang, parang yung check up nila is parang ano lang, hello, hi, ganun, goodbye, parang ganun lang. Tapos, super ang nararamdaman ko lagi, every time na umaatake yung stress ko, alam ko may stress ako, alam ko nagpapanik attack ako, pero iniisip ko kaya nagkakaganon ako dahil sa may sakit ako, yun ang nasa isip ko. Then, ang nararamdaman ko is yung dalawang pagiliran ko sa puson, tumitigas siya. Talagang as in tumitigas na parang super nag-overthink ako kung ano ba, meron na ba akong infection sa bladder ko. Tapos yung balakang ko masakit, yan, mga apektado sa akin sa pag-ihi ko, sa pagdumi, yan ang mga apektado. Basta every time na okay ako, wala akong nararamdaman, wala rin yung stress. Pero kapag may nararamdaman po ko, doon bumabalik yung pagpapanik attack ko. Ilang beses na po ako nagpanic attack. Yung panic attack ko kasi is yung parang feeling mo mamamatay ka na. Yung iniisip ko, hala, bukas kaya magigising pa ako. Baka mamamatay na ako. Lahat to nararamdaman ko is iniisip ko baka mamamatay na ako. Umiiyak ako sa partner ko, super planning ako. Umiiyak ako na sobrang iyak ko. Kasi iniisip ko mamamatay na ako. Ganun po yung panic attack. Iniisip ko na lang palagi yung sarili ko. Umiiyak ako sa partner ko. Pero hindi ko iniisip may sakit din siya. May sakit din po siya as in nagsabay talaga kami. Sa kanya naman meron naman siyang TB. Time na nai-stress or nagpapanik attack ako, super OA ko. Lagi ako nagpapalaboratory para malaman kung anong lagay, kung baka sa dugo ko, baka sa ihi ko. Nagpapalaboratory ako as in talagang pag stress ka at nagpapanik attack ka, talagang gagastos ka. Then after noon, nagpatingin po ako uli sa OB-GYN. Tapos request niya ako uli ng ultrasound and urinalysis kasi nga baka sa pag-ihi ko or sa mattress ko yung may problema. Grabe, nagpa-ultrasound ako. 2,000 ang ultrasound, grabe. As in, masakit talaga sa bulsa. Pero wala nakita na sa ultrasound ko, wala yung myoma, walang ovarian cyst. Wala, as in talagang clear yung aking mattress. Tapos yung urinalysis ko, ang taas ng albumin ko. Yung albumin ko is yung protein, maraming protein na lumalabas sa ihi ko. So sinabi ng doktor na baka sa kidney ko ang may problema kasi bakit mataas yung nag-positive ako sa albumin tapos plus 2. Dapat negative yun. So, wala kang problema sa kidney. So, nirequest niya ako uli na laboratory naman sa dugo as in lahat doon makikita. Alam niyo, normal naman yung kidney ko. So, nangyari yun, bakit ako nagkaroon ng protein sa ihi na maraming lumalabas sa protein sa ihi ko is dahil sa stress po. Mahirap pala pag stress ka kasi maraming sakit ka makukuha talaga sa stress. Tumaas din sugar ko. Nakakataas siya ng sugar. High blood pressure. Kakaroon ka ng high blood. Yung blood pressure mo tataas. So, ayun, experience ko doon. Then, sinabi sa akin ng doktor, kailangan ko lang daw is pahinga. Super stressed daw ako. Yun ang sinabi ng doktor. Hindi niya ako niresetahan ng kahit anong gamot. Kasi wala naman daw akong problema sa kidney ko. Sa ultrasound ko is normal naman. Ang binigay niya lang sa akin, vitamins. Kailangan ko lang daw pahinga pag diet ako. Yun. Hindi ako satisfied dahil nga ba bumabagabag pa rin sa utak ko. At syempre, parang pakiramdam ko hindi ko feel yung kanyang check up sa akin na parang ganun lang, stress lang ako. Ano to mga nararamdaman ko, bakit ganun, di ba? Naninigas yung aking magkabilang tagiliran, super naninigas. Hindi ako makatulog, yung balakang ko, sinabi niya lang, mag-painkiller na lang ako and then magpahinga, mag-vitamins. Lumipat na naman ako ng clinic. So, nagpa-check up na naman ako doon. At sinabi, normal naman yung creatinine ko. Pero mataas yung aking protein. Kaya sinabi, baka naman meron akong infection sa pantog. Niresetahan ako ng antibiotic.
Ay Diyos ko, gumastos ako ng gamot doon. Unang take ko ng gamot, antibiotic, amoxiclav. Unang take ko, alam mo, bumalik yung pakiramdam ko nung nagkaroon ako ng mga UTI, na nagtitake ako ng antibiotic. Bumalik yung ganong pakiramdam ko, nag-chilled ako, kinakapusan ako ng paghinga, bumilis ang pagpintig ng puso ko, lahat, bilis ang paghinga ko. Tumawag ako sa doktor, sabi ko, normal ba yung ganito? Sabi ng doktor, stop mo yung gamot, papalitan namin, stop mo yan, side effect yan. Doon ko na-realize na, hala, yun pala yung side effect ng gamot. At doon ko na-search sa Google na gano'n nga, may side effect na ang gamot. So, yung dati ko palang mga iniinom na antibiotic is, akala ko kasi, nararamdaman ko yun dahil may UTI ako. Pero sa gamot pala yun. So, kaya pala ako nagkaroon ng anxiety, panic attack dahil sa mga gamot na iniinom ko. And ngayon lang ako natutong mag-research. Pag stress ka pala, apektado yung movements, bowel mo, yung pag dumi mo, pag ihi mo, apektado po yan, pati po yung pagre-regla. Kasi naranasan ko 4 months ako bago ni-regla, tapos ngayon 2 months bago ako uli ni-regla. Tapos 2 days lang, dati tumatagal lang menstruation ko, 3 days to 4 days, ngayon 2 days lang, tapos napakahina. And then yung pagdumi ko, hindi na maganda. So yun, pag stress ka, yun yung mga apektado. Tapos, paano ko napaglalabanan? Nagpe-pray lang ako gabi-gabi. Bago ako matulog, nagpe-pray ako. Maraming pumapasok sa isip ko, pero nilalabanan ko siya. Inaaliw ko na lang yung sarili ko. Pwede kang kumanta para maaliw mo yung sarili mo. Maghanap ka ng kausap. Kailangan yun. Mas importante na meron kang makakausap. So, ayun, yun nun. So, hanggang ngayon nakikipaglaban pa rin po ako sa stress. Ngayon is, sumasakit po yung mga parts ng katawan ko. Tumaas din kasi uric acid ko, so iniisip ko baka dahil din isa din yun. So ayun, iniisip ko dahil may uric acid ako kaya sumasakit yung aking mga tuhod, mga kamay ko. Isa din dahil stress po ako, sumasakit yung aking mga balakang, likod, chest. Stress po kasi ako, pero may time na sumasagi sa isip ko na ala, baka may ganun pa rin akong side na napapraning ako, may side na ng isip ko na baka yung kidney ko na ang may problema kasi nga araw-araw sumasakit yung balakang ko. Lagi kong chine-check yung ihi ko kung may dugo na ba. So, isa po yun sa pinagdadaanan ko dahil stress ako. Super overthink ako and marami ako nararamdaman, yun lang. So, pray lang tayo lagi and aliwin natin sarili natin, maghanap tayo na makakausap, tayo mga nakakatawa, yun lang. Para malabanan mo yung stress na yan. Yan lang, sana may naitulong ako sa inyo. God bless. Kaya ko lang guys ha, para tuluyang gumaling, style lang po talaga, healthy lifestyle. Kahit mag-search po kayo sa Google, healthy lifestyle at saka exercise po makakatulong. And syempre, pray po tayo, okay?